Capricorn, nasubukan mo na bang ibulong sa langit ang isang hiling at maramdaman na parang walang nakarinig? Paano kung sabihin ko sa'yo na hindi kailanman nakalimot ang universo? Ngayong gabi, may makapangyarihang pagbabago sa hangin, ang tahimik mong dasal noon ay unti-unti nang inaangat patungo sa mga bituin. Ang kandilang iyong sinindihan, ang luha mong itinago, ang pangarap na muntik mo nang bitawan, lahat ng iyon ay tangan na ngayon ng mga banal na kamay. Huwag kang mag-scroll palayo dahil ang ibabahagi ko sa iyo ay maaaring siya mismong senyales na matagal mo nang hinihintay, ang senyales na magbabago ng lahat. Aking mahal na Capricorn, tahimik man ang universo nitong mga nakaraang araw, ngunit hindi ito ganap na nanahimik. Sa katahimikang iyon, may isang banal na bagay na nagaganap, ang iyong hiling, yung dasal na binitiwan mo nang walang nakakakita, ay dahan-dahang naglalakbay sa mga daigdig na hindi nakikita ng mata. Marahil napansin mo na ang maliliit na senyales, isang biglaang kapayapaan, isang kandilang kumikislap, isang awiting tumugtog sa tamang sandali. Hindi iyon mga pagkakataon lang, mga kumpirmasyon iyon. Ang enerhiya sa paligid mo ay nagbabago, muling umaayon, at naghahanda upang ibalik ang bagay na inakala mong nawala na. Narinig na ng langit ang iyong pangalan, ibinulong sa hangin, inihatid sa pamamagitan ng iyong mga panalangin. Hindi ito basta isa pang pagbasa lamang, ito ay iyong banal na mensahe, ang sandali ng iyong pag-aayon. Manatili ka hanggang sa huli, dahil bago matapos ang gabing ito, maintindihan mo kung bakit kailangang maghintay ang iyong tahimik na hiling at kung bakit ngayon, handa na itong matupad. Sa mga tahimik na sulok ng iyong buhay, Capricorn, may mga hiling kang kailanman ay hindi mo binigkas ng malakas, mga hiling na itinago mo ng malalim, umaasang maririnig pa rin ng universo. Naalala mo pa ba ang gabing iyon? Noong tuminala ka sa langit, mabigat ang mga mata sa luha, at bumulong ng ilang salita sa hangin, hindi umaasang sasagutin, pero taimtim na nananalangin na sana ay makarating ang mensahe mo pabalik. Sa loob ng maraming buwan, marahil maging mga taon, pakiramdam mo'y walang gumagalaw. Parehong mga dasal, parehong mga gawain, parehong katahimikan. Pinanood mong nakukuha ng iba ang kanilang mga hinihiling, habang ang puso mo'y matyagang naghihintay, nagtatanong, kailan naman ako? Ngunit ang hindi mo alam, Capricorn, ay hindi kailanman nakalimutan ang iyong hiling, ito ay nasa banal na paghihintay lamang. Hindi ka tinanggihan ng universo, inihahanda ka nito. Sa paniniwalang Pilipino, kapag kumikislap ang kandila ng walang dahilan, o kapag biglang dumampi ang malamig na hangin sa balat mo sa gabi, sinasabing may espiritu, o banal na enerhiya, na malapit sa iyo. Napansin mo ba yon kamakailan? Ang banayad na hangin na dumaraan kapag nag-iisa ka. Ang ilaw ng kandila na tila sumasayaw kapag bumubulong ka ng dasal. Hindi iyon basta mga pagkakataon lamang. Iyon ay mga pahiwatig ng langit, mga senyales na ang iyong tahimik na hiling ay inaangat na ngayon ng mas mataas. Nakikinig ang universo sa katahimikan. Hindi ito laging tumutugon sa mga salita, kundi sa enerhiya, sa mga sandaling tumatama sa kaluluwa mo. Marahil may nakasalubong kang tao kamakailan, at may kakaibang pamilyar na pakiramdam, pero hindi mo maipaliwanag. O baka panaginip na paulit-ulit, parehong lugar, parehong tinig, parehong pakiramdam ng kapayapaan. Hindi iyon mga pagkakataon, Capricorn. Iyon ay mga kumpirmasyon. Naalala mo ba noong natagpuan mo ang isang lumang bagay, isang liham, larawan, o alaala, at napahinto ka sandali, parang tumigil ang oras? Iyon ang paraan ng universo upang ipaalala sa iyo, hindi kita nakalimutan. Kahit inakala mong naglaho na ang iyong panalangin sa dilim, ito ay nananatiling buhay, gumagalaw sa mga dimensyon, naghihintay ng tamang pag-aayon. Maraming Capricorn ang nagmamahal ng malalim, ngunit tahimik. Ikaw ay nagbibigay, nagtitiis, umaasa, ngunit bihira kang humiling. At ang ganitong uri ng kababaang loob ang pinakamamahal ng universo. Dahil ang mga dalisay na hiling, na ipinanganak sa katapatan at pananampalataya, ang siyang nakararating ng pinakamalayo. Sa espiritualidad ng Pilipino, naniniwala tayo na kapag nananalangin ka, kahit nasasaktan ang puso mo, ang iyong mga luha ay nagiging mga mensahero. Ipinapadala nila ang iyong mensahe diretsyo sa banal. At ikaw, Capricorn, ang iyong mga luha ay nagsalita ng mas malakas kaysa sa anumang salita mo. Ang dahilan kung bakit tumagal ang katuparan ng iyong hiling ay hindi parusa, kundi paghahanda. Kinailangan ng universo na linisin ang mga daan, iayon ang tamang mga tao, at subukin ang iyong lakas. Kailangan mong matutunan ang pagtitiyaga, pagpapatawad, at pananampalataya, sapagkat ang paparating sa iyo ay nangangailangan ng pusong handa, hindi balisa.
Isipin mo ang mga sandaling muntik ka ng sumuko, pero may isang maliit na senyales na nagpahawak sa'yo. Iyon ang banal na interbensyon. Iyon ang unibersong nagsasabing, hindi pa ngayon ngunit malapit na. At ngayon, ang imalapit na ay ngayon na. Iba na ang hangin sa paligid mo, hindi ba? Maaaring nakakaramdam ka ng kakaibang kapayapaan nitong mga araw, hindi kasabikan, hindi takot, kundi katahimikan. Ganyan dumadating ang mga biyaya, tahimik, matatag, at tiyak. Kaya kung kamakailan ay nagigising ka sa pagitan ng alas 3 at alas 4 ng umaga, nakakaramdam ng bigat o emosyon, hindi lang iyon imahinasyon. Ayon sa paniniwalang Pilipino, iyon ang oras ng mga banal na mensahe, kung kailan pinakamalapit ang kaluluwa mo sa espiritual na daigdig. Sa mga sandaling iyon, ibinubulong ng iyong mga anghel at ninuno ang parehong mga salitang minsan mong ipinagdasal, naririnig kita. Ang iyong hiling, Capricorn, ay hindi na naglalagalag. Natagpuan na nito ang daan patungong langit. At sa sandaling ito, may mga puwersang hindi mo nakikita na kumikilos upang ibalik ito sa iyo sa banal na tamang panahon. Maaaring hindi mo alam kung kailan o paano, ngunit maniwala kang nagsisimula na itong mangyari. Ang mga bituin sa kalangitan ay umaayon sa iyong pangalan. Ang parehong mga bituin na saksi sa iyong mga luha ay siya ngayong bumubuo ng landas pabalik ng iyong mga pagpapala. Manatiling tahimik, manatiling tapat at alalahanin ito. Kapag tila walang nangyayari, doon pala mismong panahon na may lahat ng bagay na unti-unting hinuhubog sa likod ng tabing ng hindi nakikita. Capricorn, ngayong nauunawaan mo na kung paanong ang iyong tahimik na hiling ay dahan-dahang gumagalaw sa banal na kalawakan, oras na upang tumingin ng mas malalim sa kaharian ng bakit ngayon ito nangyayari. Ang universo ay hindi kailanman kumikilos ng aksidente, ito ay gumagalaw sa ritmo, sa pag-aayon, sa banal na oras. Sa loob ng maraming buwan, maging mga taon, maaaring pakiramdam mo'y walang saysay ang lahat. May mga taong umalis ng walang paliwanag. May mga oportunidad na biglang nawala sa mismong sandaling akala mo'y ligtas na. Marahil ibinulong mo sa langit, bakit palaging ganito? Ngunit ang totoo, Capricorn, ang tinawag mong pagkawala ay isa palang banal na pag-aayos muli. Sa espiritualidad ng Pilipino, may kasabihang, ang hindi ibinigay ng langit, may dahilan. Hindi kailanman itinanggi ang iyong hiling, ito'y pinino, pinagyaman. Pinoprotektahan ka ng universo laban sa mga bagay na darating ng masyadong maaga, mga biyayang hindi pa kayang hawakan ng puso mo noon. Ang mga pagkaantala ay mga banal na paghinto, hindi mga parusa. Isipin mo ito, kapag nagtanim ka ng binhi, hindi mo ito huhukayin kinabukasan para lang tingnan kung tumutubo. Didiligan mo ito, pagkakatiwalaan, at paghihintayin. Ganoon din ang iyong tahimik na hiling, unti-unti itong umuusbong sa dilim, sa ilalim ng lupa, tahimik na lumalalim ang mga ugat upang kayanin ang bigat ng iyong tadhana. Kamakailan, marahil napansin mong paulit-ulit ang ilang mga palatandaan, mga numerong gaya ng 11 oras 11 minuto, 2 oras 22 minuto, o mga panaginip tungkol sa tubig, liwanag, o paglipad. Hindi iyon basta mga pagkakataon, mga kumpirmasyon iyon mula sa kalawakan. Kapag nakita mo ang 11 oras 11 minuto, sinasabi ng universo, bukas ang daan, narinig ang iyong mga hangarin. Kapag napanaginipan mo ang tubig, iyon ay paglilinis ng emosyon, pagbitaw sa lumang enerhiya, upang magbigay daan sa bagong biyaya. At kapag nakita mong lumilipad ang mga ibon na magkasabay, iyon ay banal na mensahe ng muling pagkikita, ng mga kaluluwang itinakdang magsama muli. Capricorn, ang iyong kaluluwa ay dumaraan sa pagsasanay. Bawat sakit ng puso, bawat panahon ng paghihintay, bawat dasal na tila walang tugon, lahat ng iyon ay nagpapatibay sa iyong espiritu. Natuto kang tumayo sa gitna ng bagyo, maglakad ng may pananampalataya, kahit hindi mo nakikita ang daan. At dahil doon, handa na ang universo na ipakita sa iyo ang isang pambihirang pahayag. May malakas na enerhiya sa paligid mo ngayon, parang tabing na unti-unting iniangat, o ulap na naglalaho. Marahil napapansin mong mas matindi ang iyong intuition. Nararamdaman mong may mangyayari bago pa ito maganap o alam mong may nag-iisip sa'yo. Sa paniniwalang Pilipino, ito'y tinatawag na malakas ang pakiramdam. Ibig sabihin, nagigising na ang iyong espiritual na pandama. Hindi ka na lang basta tumitingin sa mundo, nararamdaman mo na rin ang mga bagay na di nakikita. Marahil nitong mga nakaraang gabi, naririnig mo ang iyong pangalan sa hangin o nakakaramdam ka ng biglang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Iyon ay ang iyong mga tagapangalaga, mga ninuno, anghel, at gabay nagpapaalala na hindi ka kailanman nag-iisa.
Sa ating kultura, naniniwala tayong kapag may paru-parong lumapit o kapag ang kandila ay may mahabang, matatag na apoy, nangangahulugang may mga espiritu ng liwanag na nasa paligid. Pansinin mo ang mga sandaling iyon, Capricorn. Iyon ay mga palatandaan na ang iyong hiling ay inihahatid na ng mga banal na kamay. Iisa rin ang sinasabi ng tarot. Kung ito ay isang barahang nakalatag sa harap mo, tiyak na lilitaw ang The Star, simbolo ng pag-asa, pananampalataya, at banal na kagalingan. Kasunod nito ang Temperance, paalala na ang pagtitiyaga ay hindi walang saysay, kundi tiwala sa banal na balanse. At sa gitna ng lahat ay tatayo ang The Hierophant, tagapagbantay ng karunungang espiritual, tanda na ang iyong koneksyon sa mas mataas na antas ay hindi na matitinag. Minsan, Capricorn, ang mga bagay na hiningi mo ay hindi dumarating sa paraang iyong inasahan dahil pinili ng universo na ibigay sa iyo ang higit pa. Humiling ka ng kapayapaan, ngunit ang ibinigay sa iyo ay karunungan. Nanalangin ka para sa pag-ibig, ngunit una kang binigyan ng universo ng pagmamahal sa sarili. At ngayong lumawak na ang iyong puso, makararating na ang tunay na biyayang nakalaan para sa iyo. Sa paniniwalang Pilipino ng ating mga ninuno, kapag paulit-ulit mong napapanaginipan ang isang tao o lugar, hindi iyon pagkahumaling, iyon ay pagkilala ng kaluluwa. Ipinapakita ng espiritu ang isang sulyap ng paparating o pinaalala sa iyo kung ano ang nakatakda para sa iyo. Kung nakakakita ka ng mga pamilyar na mukha sa panaginip o naririnig mo ang lumang kantang minsan ay tumagos sa puso mo, maaaring iyon ay senyales na ang tadhana ay muling umiikot, ibinabalik ang mga taong pagkakataon at pag-ibig na para sa iyo sa tamang panahon. Maaaring nitong mga araw ay parang gusto mong magsindi ng kandila, linisin ang iyong tahanan o isulat ang iyong mga saloobin. Hindi iyon basta bugso ng damdamin, iyon ay gabay ng intuisyon. Inihahanda ng iyong espiritu ang espasyo para sa darating. Ibinabagay ng universo ang mga panginginig ng enerhiya, at nararamdaman ng iyong katawan ang pagbabagong iyon bago pa man ito maunawaan ng isip. Bago dumating ang malalaking biyaya, laging kakaiba ang hangin, tahimik ngunit puno ng kuryente. Nasa yugto ka ngayon na yon, Capricorn. Ang katahimikan sa paligid mo ay hindi kawalan, ito'y pag-aantabay. Ang universo ay tila humihinto sandali, hinihintay na bigkasin ng iyong puso ang mga salitang magbubukas ng tarangkahan. Handa na ako. Dahil kapag ipinahayag mo ang iyong kahandaan, lahat ng nakatakda para sa iyo, gaano man kalayo, ay magsisimulang lumapit. Ang mga bituin na gumabay sa iyong mga ninuno ay ngayon ay kumikilos para sa iyo. Ang enerhiyang dati tila nakaharang ay muling dumadaloy. At ang hiling mong akala mo'y nakalimutan, ngayon ay unti-unti nang umuukit ng alon sa kalawakan. Capricorn, ikaw ay nakatayo sa pintuan ng banal na katuparan. Malinaw ang mga senyales, nakaayon ang mga enerhiya. Ang iyong hiling ay hindi na naglalagalag, ito ay papalapit na. At habang lumalapit ito, mapapansin mong dumarami ang maliliit na himala, mga biglaang oportunidad, mahimbing na tulog, mga mensaheng di inaasahan, isang pusong payapa. Hindi ito mga pagkakataon. Ito ay mga bulong ng universo na nagsasabing, maghanda ka, malapit nang dumating ang iyong biyaya. Capricorn, ngayong alam mo nang hindi na naglalagalag ang iyong tahimik na hiling, na ito ay dinala na ng mga banal na kamay, oras na upang pumasok sa bahagi na tanging ikaw lang ang makakumpleto, ang manifestation. Ang manifestation ay hindi lang basta pagnanasa, ito ay tungkol sa pag-aayon ng iyong enerhiya upang makilala ng universo ang iyong kahandaan. Nakalampas ka na sa paghihintay, sa katahimikan, at sa mga pagsubok ng pagtitiyaga. Ngayon, dito nagiging kilos ang iyong pananampalataya, banayad, espiritual, at nakaugat sa pagtitiwala. Simulan natin sa sinaunang paniniwalang Pilipino na tumutugon ang enerhiya sa mga hangaring ipinahayag ng puso. Ang mga salita ay may panginginig, kaya sabi ng ating mga nakatatanda, magdasal ng buong puso. Gayon din ito sa iyong hiling, Capricorn. Mas tapat ang iyong enerhiya, mas mabilis itong ibinabalik ng universo. Kaya ngayong gabi, o sa oras na maramdaman mong kalmado ang iyong espiritu, ihanda ang iyong ritual ng manifestation. Hindi mo kailangan ng magarbong kagamitan, sapat ang pananampalataya, focus, at isang tahimik na lugar. Hakbang 1, ang paglilinis. Simulan sa paglilinis ng iyong paligid. Sa mga tahanang Pilipino, karaniwan kaming nagwawalis o nagbubuhos ng tubig na may asin sa mga sulok bago magsimula ng bago, hindi bilang pamahiin, kundi bilang espiritual na reset. Haluin ang kaunting asin sa isang mangkok ng tubig at sabihin, naway malinis ang lahat ng stagnant na enerhiya, naway manatili lamang ang kapayapaan at biyaya.
Hindi lang ito pinapalinis ang iyong espasyo, ipinapakita nito sa universo na handa na ang iyong tahanan, puso, at buhay sa bagong enerhiya. Hakbang 2, ang kandila ng hangarin. Sunod, sindihan ang isang puting kandila. Ang puti ay kumakatawan sa kadalisayan, kalinawan, at banal na koneksyon. Obserbahan ang apoy ng mabuti. Kung ito'y kumikislap ng mataas, nangangahulugan na natatanggap na ang iyong healing. Kung matatag ang apoy, ibig sabihin ay nasa galaw na ang banal na timing. Habang nasusunog ang kandila, bumulong ng 3 beses ang iyong pangalan, kasunod ang iyong healing. Sabihin ito ng banayad, parang direktang kausap mo ang universo. Isipin ang iyong mga salita na nagiging gintong liwanag, umaakyat kasama ng apoy ng kandila patungo sa langit. Sa espiritualidad ng Pilipino, makapangyarihan ang ritual na ito dahil ang apoy ang elemento na nag-ugnay sa nakikita at di nakikitang mundo. Binabago nito ang hangarin sa kilos. Hakbang 3, ang mensahe ng dahon ng laurel. Kumuha ng isang dahon ng laurel, bay leaf, banal na simbolo ng tagumpay at manifestation. Isulat sa dahon ng isang maikling parirala na nagbubuod sa iyong healing, halimbawa, kapayapaan at katatagan o tunay na pag-ibig sa banal na oras. Hawakan ang dahon sa pagitan ng iyong mga palad, ipikit ang mata, at sabihin, Universo, inilalabas ko ang hiling na ito ng may pasasalamat. Tiwala ako sa iyong timing at karunungan. Sunogin ang dahon sa ibabaw ng apoy ng kandila at hayaang ang abo ay mahulog sa isang mangkok. Kapag lumamig, ikalat ito sa dumadaloy na tubig, ilog, dagat, o kahit sa tumatakbong gripo. Ang tubig ay sumasagisag sa pagsuko, ang paghayag na ang universo na ang humawak mula rito. Ang ritual na ito ay isa sa pinakalumang anyo ng pahiwatig ng langit, paraan ng pagsasabing, natapos ko na ang bahagi ko, ngayon, nagtitiwala ako sa langit. Hakbang 4, mga pagpapatibay ng pag-aayon. Ngayon, Capricorn, bigkasin ang mga affirmations na ito araw-araw, hindi lang bilang mga salita, kundi bilang panginginig na muling nagpoprograma sa iyong realidad. Handa na akong tanggapin ang inihanda ng universo para sa akin. Ang aking hiling ay naglalakbay sa banal na timing, akin na ito. Pinagkakatiwalaan ko na bawat pagkaantala ay proteksyon, at bawat katahimikan ay gabay. Ako'y nakaayon sa aking pinakamataas na tadhana. Ulitin ito tuwing umaga o bago matulog. Ang subconscious mind, kung saan nagsisimula ang manifestation, ay nakikinig kapag tahimik ang mundo. Tandaan, ang manifestation ay hindi sa lamangka, ito ay pag-aayon. Mas malakas ang iyong paniniwala, mas mabilis ang pag-aayon ng iyong enerhiya sa dalas ng iyong biyaya. Hakbang 5, ang gawa ng pananampalataya. Sa wakas, gumawa ng isang simbolikong kilos, isang bagay na nagpapakita sa universo na handa ka na. Kung ang iyong hiling ay tungkol sa kasaganaan, magbigay ng munting regalo o gumawa ng kabutihan. Kung ito'y tungkol sa pag-ibig, patawarin ang isang tao ng tahimik o sumulat ng tala ng pasasalamat sa iyong sarili. Sinasabi ng matatanda sa Pilipino ito bilang bunga ng dasal, ang bunga ng panalangin. Kapag kumikilos ka ng may kabutihan o pananampalataya, ipinapahiwatig mo sa langit na pinaniniwalaan mo ng totoo ang iyong biyaya. At sa lalong madaling panahon, mapapansin mong dumarami ang maliliit na pagbabago. Ang kandila ay mas matatag ang apoy. Mas mahimbing ang tulog mo. Ang mga taong hindi mo narinig mula sa kanila ay maaaring biglang makipag-ugnay. Ang mga oportunidad ay lilitaw na parang pagkakataon lamang. Ngunit hindi iyon mga pagkakataon, mga tugon iyon. Bawat sandali ay magiging mas magaan dahil pumasok ka sa tinatawag ng mga mistiko na receiving phase, kung saan sinisimulan ng universo ipadala ang mga bagay na inihanda mo ng hawakan. Capricorn, dito madalas nawawalan ng pananampalataya ang marami bago ang breakthrough. Kaya kung nakakaramdam ka ng pagkabalisa o emosyon pagkatapos gawin ang ritual, nangangahulugan ito na nagbabago ang enerhiya. Huwag itong labanan. Sa halip, ituring ito bilang patunay na ang iyong hiling ay unti-unting nabubuo sa di nakikita. Sa pamahiin ng Pilipino, kapag pumasok ang paru-paro sa iyong tahanan, sinasabing dumating ang mensahe mula sa mundo ng espiritu. Pansinin yon, o anumang paulit-ulit na senyales, balahibo, banayad na hangin, parehong numero ng paulit-ulit. Iyon ay mga kumpirmasyon na ang mensahe mo ay umabot na sa langit. At kapag dumating ang sandali, kapag may bumulong sa loob mo ng malapit na, bumulong pabalik ng may kalmadong katiyakan. Handa na ako. Bukas ako. Mapagpasalamat ako. Dahil ganito mo kumukumpleto ang bilog ng manifestation. Nananalangin ka ng tahimik.
Naghintay ka ng may pananampalataya. Pinakawalan mo ng may pagtitiwala. At ngayon tinatanggap mo ng may kapayapaan. Laging tinutupad ng universo ang mga pangako ng pusong tapat. Maaaring hindi ito dumating ng maingay o may paputok, kundi sa tahimik na kasakdalan, isang payapang umaga, isang biglaang pagkaunawa, isang matagal nang hinihintay na mensahe. Ganyan kumikilos ang mga biyaya ng Diyos, banayad, ngunit makapangyarihan. Kaya, Capricorn, ngayong gabi, kapag sinindihan mo ang iyong kandila at naramdaman ang init sa balat mo, alalahanin ito, ang liwanag na iyon ay hindi lamang mula sa apoy. Ito'y ang universo na ipinapakita pabalik ang iyong sariling liwanag. Narinig na ang iyong hiling. Ngayon, hayaan mo itong matagpuan ka. Capricorn, huminga ka ng malalim. Nilakbay mo na ang katahimikan, pagsuko, at banal na paghihintay, at ngayon, narating mo na ang pintuan ng banal na katuparan. Lahat ng dati tila kawalan ay naging paghahanda. Hindi lamang narinig ng universo ang iyong tahimik na hiling, sinagot na rin ito. Naalala mo ba ang kandilang sinunog mo, ang dahon ng laurel na sinunog mo, ang mga salitang binulong mo ng may pananampalataya? Hindi iyon maliliit na kilos. Iyon ay mga banal na palatandaan, ang wika na pinaka-nauunawaan ng universo. Hindi ka lamang naghiling, gumawa ka ng kasunduan ng pagtitiwala. At kapag napalitan ng pagtitiwala ang takot, nagsisimula ng gumalaw ang mga himala. Maaaring hindi mo pa nakikita ang buong larawan, Capricorn, ngunit tingnan ng mas mabuti. Ang maliliit na bagay sa paligid mo ay nagsisimula ng magbago. Mas kalmado ang hangin. Mas magaan ang mga araw. Ang pagkabalisa na nararamdaman mo tuwing umaga ay unti-unting napapalitan ng tahimik na katiyakan. Hindi iyon pagkakataon, ito ay banal na kumpirmasyon. Ang di nakikita ay nagsisimula ng magpakita. Sa espiritualidad ng Pilipino, naniniwala tayo na kapag ang panalangin ay nagmula sa katapatan, pati hangin ay dinadala ito sa langit. At kapag tumugon ang langit, nagsisimula ng lumitaw ang mga senyales sa pang-araw-araw na buhay. Maaaring marinig mo ang paborito mong kanta sa tamang sandali, o managinip ng isang taong ngumiti sa iyo pagkatapos ng mahabang katahimikan. Maaari ka ring makaramdam ng hindi inaasahang kapayapaan kung saan dati naroroon ang sakit. Ganyan bumubulong ang universo, nangyayari na ngayon. Capricorn, ang iyong hiling ay hindi na naghihintay, ito ay gumagalaw. Nalampasan mo na ang pinakamahirap na bahagi, ang kawalang katiyakan. Ngayon ay dumarating ang yugto ng pagkakatanto. Ngunit habang unti-unti nang nagbubukas ang mga biyaya, tandaan ang banal na katotohanan na ito, huwag madaliin ang banal na timing. Gaya ng buwan na hindi pwedeng pagmadaliin para sa kanyang buong liwanag, ang iyong hiling ay kailangang maabot ang sariling perpektong yugto. Kapag nasimulan mong makita ang iyong mga manifestation na nabubuo, huwag kalimutan na sabihin, "Salamat, Universo." Ang pasasalamat ang tulay sa pagitan ng pagnanasa at tadhana. Pinapagtibay nito ang iyong mga biyaya at nagbubukas ng mga bagong pintuan na hindi mo pa alam na umiiral. Bawat salamat ay umaalingaw sa kalawakan, humihikayat ng mas maraming liwanag sa iyong buhay. Capricorn, ang mga ninuno mo na naglakad bago ka, ang mga nanalangin para sa iyong kaligtasan at tagumpay ay nakangiti ngayon. Nasaksihan nila ang iyong pagtitiis, pananampalataya, at tahimik na lakas. Ipinakita mo ang paggalang sa kanilang espiritu sa pamamagitan ng paniniwala sa mga bagay na hindi pa nakikita. Iyon ang dahilan kung bakit binibigyan ka ng universo, hindi lamang ng hinihingi mo, kundi ng tunay na kailangan ng iyong kaluluwa. Ngayong gabi, kapag tumingin ka sa mga bituin, isipin ang isa na mas maliwanag kaysa sa iba. Ang isa na iyon ay nagdadala ng iyong pangalan. Iyon ang iyong hiling ngayon ay nagliliwanag, buhay na buhay, at papalapit sa iyong tahanan. Ipikit mo ang mga mata, bumulong ng iyong pangalan muli, at sabihin, "Handa na ako. Mapagpasalamat ako. Ako'y nakaayon sa aking tadhana." Sapagkat, Capricorn, hindi ito ang katapusan ng iyong kwento, ito ang sandali na nagiging totoo ang iyong hiling. Ang katahimikan na dati mabigat ay naging sagot mo. Narinig ka, ginabayan, at inihanda ng universo. Dumating na ang iyong panahon. Natupad ang iyong hiling. At habang sumusulong ka, tandaan, ang parehong mga bituin na nasaksihan ang iyong sakit ay ngayon ang magliliwanag sa iyong landas patungo